Sinag 5. Nandito pa rin kami sa Pablo Resto Bar in Villar sa Las Piñas. Pangalawang laban ng gabi, mag-ingay tayo para sa parating natin laban. Sa pangalawang laban, sinadya nating agahan yung laban. Pero syempre gusto kong magpasalamat sa Pablo Resto Bar sa pagpapayarang palagi ng venue sa Crown Manila, Ian Angeles, Pastry Vapors, kay King Kaway, kay Madam Erlyn Xiao, syempre Balagbag and Batteries Taiwan. Abangan nyo yung mga uploads. Sobrang solid na mga laban na yan sa mga tropa nating clothing line, syempre Floodway Hustlers, Big Daddy Apparel, sa MMXNN, sa Diskarte sa Kalye, syempre, at sa tropang branded Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, sa Yo Production ni Direk at sa Shift Clothing. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga tropa pang bumiyahe, maraming salamat din. Eto sa kanan ko, nanggaling pa ng Tondo, mag-ingay para kay Harm. Let's go. Yeah, rap, your boy, this Harm to the motherfucking nail. Alam niyo namin. Sa kaliwa naman, ang nagpababa ng presyo ng Pablo, galing ng Pasig, mag-ingay para kay Tonzi. Yeah! Ton to the motherfucking Z! Yun. Shoutout kay Sarah Jean Lopez, sa OPG, kay Arma Cabalita, kay Koy, sa girlfriend niya, at sa nagbaba ng presyo, Pablo Escobar. Ay, Pablo Restobar! Kaya syempre, shoutouts nga pala, OPG yan, sa mga tropa kila Ninong Billy yan. Shoutouts sa Rest in Peace. Pero yun, ang boto tuloy. Nag-costume kami, nanalo si Harm A. Pinili niya mauna, si Tonzi. Unang banat para kay Tonzi. Sinag 5. Shoutouts pala kay Norberto Catanyag. Ton to the motherfucking Z! Kalaban si Harm! Tropa-tropa sa loob ng 10 taon. Kaya ako'y napatanong, bakit ganon? Sana makatulong mga nalikom mong impormasyon para lumakas ang iyong baon. Kasi kung mahina lahat yan, hindi worth it na hiningi mo ko ngayon. Kasi tamang cherry pick at ang napik mo pa may lason. Ahas na umaligid, ako'y napabilib. Daig mo pa ang python. Baluktot ka mag-isip kung hindi mo kayang matuwid. Paano ka tatawid sa butas ng karayom? Ipapaalala ko lang ulit ang pagkailmo pang may sakit, ang pagkasiko pang asylum. Kaya bakit ngayon ka pa sa'kin humarap? Kung kailan marupok ka na at need mo na ng calcium. Pues sa tama mong matatanggap, lulubog ka sa kinatatayuan parang nag-weed tsaka volume. Kasi gamit ang kwaderno, isa na naman pendeho ang hindi na naman aabot sa sementeryo. Iiwanan kang abo sa inkwentro. Iiwanan kang abo sa inkwentro. Ikaw mismo ang gagamitin panggatong sa susunuging tulay kaharap mo may posisyon sa impyerno. Ito yung laban na kahit pag-usapan, hindi ka masayang magkukwento. Kasi nagulat din ako kung bakit ganito. Tropa, gusto pala akong kalaban ng gagong to. Paggising ko na lang, ganto na ang tagpo. Puking ina ka, hindi ko lang tinanggap yung cellphone na sinasanla mo, bigla kang nagtampo. Putang ina ka, magsasanla ka yung presyo pang brand new. 5 digits pa yung figure. Tapos nung tinignan ko yung lock screen, ibang tao. Tapos hindi ka kasama sa family picture. Kung ayaw mo magtrabaho, magnegosyo, wag kang mamerwisyo, puking ina mo. Yung hustle mo, hustle talaga kasi kailangan mabilis kang manakbo. Veteranong snatcher ang puta. Ang galing mo sobra. Lalo na pag nakatomat droga, huling biktima, dalaga, paghablot ng bag, tangay, pati kasamang lola. Pero seryoso, sa pag-aayos ko ng buhay,
Ako ay naging pabaya na artist. 4 lang yung tracks, tapos puro unreleased. Yung mga battle ko pang iba, hindi malinis. Samantalang siya, 2 na mixtape, ang daming kanta. Puta, ang bangis. Pero kahit patuloy-tuloy ka, tayo ay nasa same tier. Tangina mo, Harm, parehas tayong walang rap career. Ang pagkakaiba lang, ako stable na. Habang ikaw kada event, buraot ka pa rin ng beer. Peke pa yung buldo. Kaya, shoutout sa Pablo Resto Bar. Ako ay lubos na humihingi ng kapatawaran. Hindi ko sadya na kayo ay siraan. Ako ay naging totoo lang sa pagdinig nyo sa akin. Isa yon karangalan. Nung gabing yon, ako ay naging mabuti lang na kaibigan. Nilagay ko lang sarili ko sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya afford yung alak, kaya ang totoo, siya talaga yung may dahilan. Ikaw na, crackhead. Let's go. Paano naman si Tonsi? Puta kaya sila. Galing eh, no? Paliwanag ko lang kung sino itong putang ina nito ha. Siya nga pala si Tonsing, sobrang talonggis at sobrang tamoslog pag nag-rap. Bugok na hampas lupang ang pagiging bobo ang ambag. Dekada ka na ritong bumabatil. Tas hanggang ngayon ay eng-eng ka pa rin. Sa lahat yata ng wannabe explicit, kau lang yung Dehins magaling kasi. Oh fuck man. Magaling. Kasi nga, bano ka talaga, iho. Ngayon ay huhubaran pa kita ng ego. Pinagtapat tayo ni Zayt kasi nga parehas raw tayo ng intro. Maliban dun ay parehas din daw tayong kupal. Yun ang mga nasagap ko na info. Ngayon ay paunawa ako sa'yo. Ako lang talaga ang tunay na kupal sa atin ngayon dito. Game? Yeah! Para sa akin, supot ka pa, wag ng maere, oh. Hindi ka patuloy parang taga-Amerika. Yung ulo ng burat mo gang ngayon may helmet pa. Yung sa akin, pag nagalit ka, alam mo si Vegeta, ano. Ngayon, paano ka naging kupal kung hindi ka malupet? Hindi ka kupal kahit puro ka na kupal sa'yo brief. Kada magkakamot ka ng bayag, nangangamoy puseta, nimoy puki ng yung nanay pagkatapos magdukit. Ngayon ay pag-usapan naman natin yung mga pormahan mo na pangbay. Na kahit yata sa ang anggulo ko tingnan, pare ko'y sobrang sablay. Saan kasi kayong makakita, hip-hop event, tong tanginang to, formal attire. Pero kahit pa sobrang formal mo, mukha ka pa rin namang binatilyong adik sa sigarilyo tsaka tagay. Sabi ko, pare, sa sobrang formal mo, mukha kang pastor na handang makipagdebate sa loob ng bus mula biyaheng monumento hanggang Pasay. Kaya bistado ka na namin, hinayupa ka. Alam na namin, agresibo ka't mahalay. Kumbaga mas masahol ka pa sa iglesia ni Kristong may tinatagong Santo Niño sa loob ng bahay. Ba't ba? Kaya nga kung di mo sana mamasamain, nais ko lang din sana sa'yong sabihin na di ka para dito sa kulturang to, magpalit ka na ng pinapangarap mo na sining. Tsaka tigil-tigilan mo na rin yung mga pormahan mong para kang lalahok lagi ng meeting. Lalo na pag nakapolo kang bobo ka, mukha kang nag-aalok ng pyramiding. Ba't ba kasi napakahilig mo magpolong hindot ka? Sarap tuloy kwelyuhan ito ni Repa. Sino bang impluensya mo pagdating sa pormahan? Si dating Mayor Lito Atienza. Tangina ka. Panay ka na lang kasi memang stupid ka. Wala ka namang kwentas, inutil pa. Pati sa poster, tignan yung maigi. Kahawig niya si Emar Industria. Galing-galingan mo na muna kasi dyan magbihes bago ka umastaasta rito sa hip-hopan. Kahit nga yata mag-t-shirt ka lang na plain white, mukha ka pa rin magnininong sa binyagan. Habang ako low-key lang, pero hip-hop lang mong sa street talaga ito nang galing. Paalala nga anumang bihis ang gawin mo rito, hindi ka talaga makakaporma sa akin.
Time na pa ganun. Tangina, puro forma na lang. Okay lang kahit ano ang suotin ko, basta sa likod ng tenga ko wala akong an-an. Putang ina, sita ng forma pero madumi ang hygiene. Ayan si Harm A. Tangina, ano ba yung tubig sa inyo? Pinaghugasan ng mga manok, tas pinapaligo mo. Dugyot ka, puking ina ka. Huwag mo masyadong idikit yung mukha, baka mahawa ko, gago. Hindi ka naman ganyan dati. Tangina, biglang naging aggressive palagi. Sa panggagaya mo, nakakalimutan mo na ang sariling identity. Ganyan si Saki kapag sadali na bili. Speaking of Saki, sabi niya sa interview, isa ko sa mga dahilan kung bakit siya nandun sa kinaroroonan niya ngayon. Salamat kung ganun. Tunay lang akong kaibigan at sumuporta. Lahat ng napuntahan mo, talento mo lang yon. At labas ako doon. Ayun yata ang dahilan kung bakit bigla kang naghamon. Ang pinagtataka ko lang, sobrang panggagaya mo kay Saki, bigla kang nagpakulong. Putang ina, wala ka sa watchlist, dumiretso ka sa presinto. Nagpakita ng shabu. Gago, ang lakas ng tama mo. Tanginan to eh. Dugyot na yung katawan, bobo pa mag-isip eh. Si Saki, VIP sa selda nung nangungulungan. Ikaw, para maprotektahan, pumayag araw-araw na matumbungan. Parang walker. Kasi naisip ang katawan na paraan gamitin para makaraos lang. Para kang palikuran sa kulungan kasi ikaw ay parausan. Kaya ba yung mixtape mo, pinangalanan mo ng Already Dead? Kasi wala ng buhay ang iyong puwet. Kapag wala kang pera, tsope ka sa kulungan at hindi mo matatanggi ang aking iginigiit. O baka naman kaya already dead dahil kay Saki, araw-araw kang namamatay dahil sa inggit. Pero maiba tayo. Totoo na nakakaapekto sa buhay ng tao kung sino man ang inyong nasa sirkulo. Kaya ka siguro nabobobo. Sinong tropa mo? Si Kedo? Yung taong nagpatato ng sariling pangalan sa ulo? Hindi ko naman dahil sa hinehate ko kayo. Pero puking inang kaibigan yan, may nameplate sa noo. At lahat tayo dito mawawala. Kaya gumawa ka ng mabuti para sa alaala ng mga nagluluksa. Putang ina, may edad ka na. Hindi na bagay ang pagangsta-gangsta. Tang ina mo, 30 anyos, pinipilit mo kaming maniwala, ikaw ay ang stana. Kaya, dapat magbago at umayos ka sa buhay. Bumawi ka sa mga lumikha. At yun ay tatanggapin nilang ayun ay tatanggapin nila bilang pugay. Kasi sa ganyang edad, ang pagbawi sa magulang ay maituturing tagumpay na tunay. Hindi ko naman sinasabi na magputol ka ng sungay. At sinadya ko na pagsabihan to, yun lang punto ang aking gamit. Kasi alam ko na mas nabubuisit at nagagalit kapag pinagsabihan ng adik. Time. Let's go. Ginagaya ko rin si Saki. Tangina mo, tae ka. Ano ko gagayahin yung tao na yun? Pukil ang ina mo. Tanong mo sa kanya, isa ako sa top 3 niya.
Binura lang yung interview eh. Ano kasi sa akin ito eh, no? Sumikat lang po ng pati yung mga alipin mo, ito na oh. Ang dami ng tanong. Kanina parang kunwari na wala lang ako, partida ko na yan. Okay? Tsaka malupit din to eh, no? Ang dami mong alam, Chong. Wala namang nagtatanong. Tanga, hindi an-an yan. Balakubak yun. Tangay na yun, no? Bumabanat pa ng ganon. Kala niya matindi siya. Wala na raw buhay yung puwet ko. Palibasa ito sa puwet na humihinga. Ang ina mo. Alam mo yun sa puwet humihinga, pre. Yeah. Di ba meron kang intro song ano yun? Sabi mo ron ano? Ako si Tonsi, pinanganak para manggago. Nagiging mas lang pag ako ay nagbago. Diba sabi mo yun? Saba. Siya raw si Tonsi, pinanganak para manggago. Nagiging mas lang pag siya raw ay nagbago. Nagiging mas lang pag ikaw ay nagbago. Tangina mo kayo sinasabi mo walabo. Kasi siya si Tonsi, pinanganak na kabado, nagra-rap para lamang magkalat at matalo kasi real talk. Sino ba tinalo mo? Kada sampa, sarili mo lang din ang ginagago mo. Pabayang rapper! Parang si Jules ka lang din pag tinalo ko. Pahihirapan ngayong April, parang sinakulo. Parang sinakulo. Tsaka, tanong ko lang pare, sa mga nakaraan mong laban, sobrang pangit mo mag-rap. Sobrang slow mo na nga di pa lumalanding yung sapak. Sobrang boring, sobrang babaw. Tas yung attitude ang wak. Pag di kayo nag-react, biglang ang binabatil niya yung crowd. Tangina pati yung hindi kasali, sinasali mo, tas ang gusto mo ma-appreciate. Tanga mag-practice ka kasi, wag ka dyan puro masturbate. Nung panahong binatil mo nga yung babae doon sa crowd, tangina nakala ko bigla ka mang-rape. Ano yun? Yung bagsik mo lumalabas lang pag ang kalaban underage? Bagsik? Underage, sorry. Ganito yung mga tipong tumatanggap lamang ng battle para lamang makiin, ngunit di kayang lumikha ng mga linyang may diin. Paano palagi kang tulog parang si Kyo pagpalihim, tipong ginaganahan lang mag-work kapag si boss nakatingin. Kaya nagtataka ako kung paano mo ako tatalunin ngayong alam mo sa sarili mo pare. Na pagdating sa ganito talagang ako'y berdugo kada linya Yamashita. Barako'y gintuto walang sayang kada salang. Nasa point embudo pati flow, nasa element yung daloy H2O. Tangina mo. Kaya maling-mali ka lang yung sinubukan palagan. Bali-bali kang uuwi parang nahulog sa hagdan. Di ka aabot sa akin maski na tumungtong ka pa dyan. Hindi ka ubra sa tulad kung subok at palaban. Hindi ka tatago sa gaya ko, pero kung gusto mong malagpasan, ang tulad ko, sige, pero sa gusto ko na paraan. Kikitilin kaya aking tutuluyan malamang kasi tatagos ka lang naman sa akin pag kaluluwa ka na lang. Pagka ganun time na yan, pare. Ina, ang kulit nito, gago. Tatagos ka na lang kapag kaluluwa ka na lang. Mga bara ko ginto parang Yamashita. Bago. Ang galing, no? Parang ano na yun 4 years ago. Tapos inispit niya ngayon. Ang galing mo, punyeta. Isa kang tunay na MC na magaling magpaalala. 8 years ago, nagkita tayo sa sunugan. Ikaw ay giyang na giyang, naglalako ng mixtape. Kaya aking binilhan, kaso nga lang hanggang ngayon hindi ko pa napapakinggan. At alam ko kasi, yung bayad ko sa'yo, ibibili mo ng Responde yon. Kaya sumuporta ako para lalo kang malulong. Kaya masaya ako kasi nagtagumpay ang pagiging demonyo ko.
Kahit sino dito, pag nakita ka, hindi mo matatangging hindi ka nagbabato. Kasi habang ikaw ay kumikitid ng hindi mo gamay, lumilikot ang iyong isip kasama kamay. Kaya nga nagsara yung dahagda, yung liga na pinamumunuan ni Ama. Ayon yung isa sa mga nagbibigay ng tsansa sa mga hindi nakasampa. Ang ganda ng plataforma, kaso wala na. Yung premyo bigla mong inistapa. Tangina, nung nagreklamo si Ama, galit pa siya. Sinisisi yung may-ari ng liga. Bakit daw kasi yung pera inabot sa kanya? Kaya, ikaw ay pinagkatiwalaan tapos tinraidor mo para sa earnings niya. Kaya anong asyong salongga ng tondo? Gago si earning ka! Pinagtatabuyan ka na nga, hindi mo pa rin maramdaman kung bakit. Minsan ka nakitulog sa kaibigan mo, kinadena lahat ng gamit. Nung may naaksidente sa harap mo kaysa tulungan, kinuha mo pa yung wallet. Pero linggo-linggo nagsisimba to para kunin yung laman ng pinapaikot na basket. Magnanakaw! Masama ba pakinggan? O sige, meron akong better melody. Pag may nawala na cellphone ngayon, intindihin nyo na lang si Harm A. Gumana yung muscle memory. Tangina, wala ka kasing pinagkakakitaan, kaya para lang gumamit kung ano-ano yung diskarte, grabe. Kitang-kita sa video nung may nasunog sa tondo, isa ka sa nakikipag-agawan ng kable. Isa ka sa nakikipag-agawan ng kable. At ikaw, puking ina mo, nasira sa bisyo. Itong putang inang lintik. Kung isa ka sa manggagawa ng Egypt, kulang yung bato ng pyramid. Para sa mahal mong shabu, tamang haslin. Putang ina, daig pa o shopping. 3 a.m. nasa kalsada, nag-aalok nung kalondi uling. At sa totoo lang, kesa makipagsiraan, ayusin mo buhay mo. Hindi yung ang galing mo magsalita. Bukod sa peke, ginto, tapos yung gawain, hindi naman angkop. Ako ay medyo mabait pa nga sa'yo. Pero sa totoo, hindi mo ko kaya parang pagbabago. Manakit ka ng damdamin, gago. Naiiyak ka na. Puro ka lang joke. Ikaw na, time na pag ganun. Lupit mo yun, no? Tanang ayos na ba yun? Sinasabi mo tungkol sa CD. Pinangkuha ko doon na responde. Gago, source ako nun. Tangay na mo, pati pagbibisyo, dinadamay mo rito. So, ibig sabihin, pag nagbisyo yung tao, hindi na siya pwede magbago. Yung ba tinutukoy mong leche ka? Tangay na, si Bongbong Marcos nga, naging presidente pa. Kaya kung may mga reklamo ka sa mga adik, magsumbong ka kay Duterte. Sa sobrang adik ko, sunod kong pambibisyo yung pambayad nyo ng kuryente. Pero bago ko simulan tong round 3 ko, gusto ko lang muna sanang bumati ng malumanay. Kaya shoutout muna sa baby girl mo, yung mukhang menopause na nanay. Tsaka dun sa girl best friend niya, yung mukhang bulldog pagtulo laway. Lalo na rin sa kalipin partner niya na mukhang di niya pa yata nakakasamang matulog sa isang bahay. Ano? Diba, ganyan na ganyan yung mga paraan mo nung nag-battle kayo ni Kilan? Pero ba't parang yung para-paraan na ginamit mo ron pang walang bilang? Kasi buti pa yung
Shoutout mo na kabisado mo kahit papaano nung madalian habang yung mga banat mo sa kada rounds mo, balok-baloktot, wala sa katwiran, wala ka na yatang chance pang mag-improve. Kaya puro ka na lang dyan kahibangan. Tapos ngayon tumatatlong wife para life ka pa. Pukinang ina mo ka, bugoy ko ba yan? Ikaw ba yan? Tatlong wife ka pa? Pero, hindi kasi bugoy pare. Alam mo sino ka? Si Bugok. kaya manatili kang bagito sa panggugulang. Tsaka kung si Bugoy meron siyang labruha, ikaw yung mga chicks mo mangkukulam. Pero ganun pa man, talo-talo na yan. Ngayon ikaw naman ang aking papakitaan. Kung sila kaya mong pagsabay-sabay yung tatlo ako, sa isa lang may nakalaban. Sa isa natin ha. Simulan natin dun kay Kate Pulintang na pa-inosente. Na nung tinira ko panayang mura parang si Duterte. Sa edad niyang 17, siya ay naging puta-pete, yung minor ay ginitara ko ganun mag-ukulele. Ngayon si Sarah Jane Lopez ay ating isali na. Patuwad ko siyang titirahin para lang magtai siya. Oo, pa-dog style. Kaso nagkaroon ng aberya. Kasi may nalaman ako sa gagong to kakaiba. Nung malaman ko na kasi kung saan nga ba nakatira yung girl best friend niya, puta, aso lang pala nila. Tangina ka. Kaya sa sobrang dismay ako, mas magiging grabe to. Lahat ng galit bubuhos ko sa ka-live-in partner mo, saktong siya na lang yung natitirahin ko hanggang malumpo ng tuluyan at maging imbalido. Kaya panggigigilan ko yung kasintahan mo na gold digger kahit pa napakapangit niya sa cam na no filter. Sasakyan ko siya doon sa auto niya na 4-seaters, bibigyan ko siyang panalo, I'm a fucking dope dealer. Bibidyohan ko parang Rian Ramos lang at no twister. Babanatan ko habang kami ay nakalive sa Omegle. Papasukan ko yung puking na ayaw tumigil sa pag-ihi gamit kamao ko na may 4-finger. I-upload ko pa sa porn site para lang pagnasahan ng mga tao na makamundot puno ng kalayawan. Pero i-delete ko rin ang hindi nyo namamalayang yung iskandal namin ay burado na pala, parang iskandal lang din ni Sash na laparan. Di mo alam, wala na yung sa net eh. Ngayon, pati na yung nanay mo, dadamay ko para mas masaklap. Pero di ko siya titirahin niyo ako sa mga laspag. Pinaalala ko lang siya nang maalala mo lahat na siya ang dahilan kung bakit ganyan ka ngayon, kawak. Kasi di ba bata pa lang naranasan mo na ang buntalin ng mga utol mo tuwing sila'y malalango sa gin? Habang yung nanay mo nagpuputa para mayroong pang meth, yung tatay mo walang pake kasi may bago ng kabit. Pinaubaya ka sa mga kamag-anak mong sakim na ang trabaho ay magtulak lang at saka magputa din. Yung mga magulang mo halos mag-agawan sa lupain tapos sa'yo wala man lang nagbabalak na umangkin. Ano? Alam ko nasasaktan ka na sa mga ganyang usapin, ngunit lahat yan sinadya ko talaga na ungkatin. Para sariling buhay mo, maisip mo na puksain para sa trauma na parang anak lang ni Kuya King. Di ba sa pag-ganon time na yun? Time na yan, pag-ganon. Ayan, dito si Jesus nagagano. Motos Battle League, Sinag 5, Harm A versus Tonzi. Kung nagustuhan nyo, mag-ingay pa kayo isang beses para sa amin. Siyempre gusto ko magpasalamat sa Pablo Resto Bar sa pagpapairan palagi ng venue. Sa mga suot ko, Crown Manila, siyempre sa Flado Haslas yan. Siyempre shoutouts din sa C4 Hats. Yan, maraming salamat palagi. Pero ayun, boto ng Urado, 2-1, mag-ingay para kay Harm A. Shoutouts kay Tonzi. Salamat men, tangina. Napakalupit ni Tonzi ngayon. Ngayon ko lang siya nakita na kabisado niya lahat ng round niya. Napakalupit ni Army ngayon, men. Ngayon lang siya di gumamit.
Shoutout sa lahat, men. Babae nyo na ngayon